Okay, so hi. Welcome to day 6 of my 30-day talking to. Okay, so welcome to day 6 of talking to. Okay, ulit. Welcome to day 6 of my 30-day talking to camera challenge. And as I said, day 6 na ngayon. And medyo na-delay tayo because meron lang may konting pangyayari, konting interruption lang, abala kumbaga na nangyari na kailangan ko munang bantayan. And now eto na tayo. So kanina wala akong maisip na topic, but eto, nakaisip na tayo ng topic. Ang naisip kong pag-usapan for today's video is the 3 things I wish I did when I was in college or when I was much younger. Siguro, damay na natin kahit yung sa high school. Now, one of those 3 things. Yung first one is not actually madami, pero I will just choose siguro in the best. Hindi the best, yung pinaka the best nga, ano ba yan, ang gulo, no? So first one is the not being I wish I had not been a killjoy, or I wish I have not been a killjoy and try to have fun. Why? Because during those times when I was in college, medyo aloof ako. People who know me during that time is sobrang aloof ko. Hindi ako masyadong nakikipaghalubilo. Tapos sobrang sungit ko, sobrang hindi masungit, suplado in a way. Tapos ang papansinin ko na yung mga tao na gusto kong pansinin. And and also hindi ako masyado nakikipag-participate sa mga, alam mo yung pag may mga trip sila, hindi ako masyado nakikipag-participate because I thought na baka pagalitan ako, or I thought na parang hindi maganda yun when at wala, lagi kasi akong playing safe. I want to play safe. That's why yung definition nila yung fun things na nakakatawa, may pinagkakatuwaan or something, hindi ako masyado akong seryoso, masyado akong against dun. When in fact, lahat nagkakatuwaan, oo. Sure, kasi may consequences kasi na natatakot ako na madamay ako. Sometimes. Lalo yung mga magtotropa na magsama-sama, tas meron silang trip something, tapos then wala akong maisip ngayon na example, pero basta siguro alam nyo na yun kung anong klaseng scenario yung sinasabi ko na may mga katuwaan. Tapos ako yung isang kid na nasa dulo na nakatingin lang, and sometimes kapag hindi nga maganda yung ginagawa nila, na parang medyo na sa rules, kunyari rulings ng school, but it's fun naman, hindi, no harm, pero parang still against sa ruling. Kumbaga ako yung kid na masyadong sinaseryoso yung mga rules and regulations. Tama ba? Sana tama ako ng description sa sarili ko. Pero yun nga, ako yung isang kid dun sa dulo na nakatingin lang sa kanila. Minsan ngingiti, minsan tatawa, pero kapag kapag nagkaanuhan na,
nagka-guluhan I was like, di nila ako kasama. Hindi ko sila kilala. Ako yung ganun. I'm sorry sa mga friends ko, sa mga batchmates ko na ganun, parang naging ganun ako. sobrang ano lang ako, play safe, sabihin natin play safe, kasi I'm a play safe kid. And also yung fun, kasi parang yung sobrang energy na ganun, na-overwhelm ako. That's why I try to avoid it. Sobrang na-overwhelm ako, pero part of me gusto rin sanang sumali doon sa ganun, but I restricted myself kasi gawa nun, takot akong mapatawag yung parents ko, takot akong i-try yung mga bago na ginagawa nila. Basta sobrang takot ako noong time na yun. That's why I just try to be hindi ko nga masabing normal, kasi I think mas normal yun sa kanila. I try to be just the boring kid dun sa likod, just watching them from afar and thinking, you know what, that's fun, but you know what, no, I don't want to be part of them na ganun, na kumbaga sila yung mga, minsan yung mga sakit ng ulo ng teacher, pero they're fun. And also yung mga activities, yung mga fun activities na like kunyari yung water gun. Well, one event nakipag-participate naman ako, pero may other events such as yung mga i-hunt ka, yung mga jail boot, yun, dating boot ba yun or something, yung masaya mga ganun. Sobrang KJ ko to the point na naiinis ka agad ako kapag napaparticipate ako na nadadamay ako doon. One time nung high school, nahuli on a jailboat, nahuli ako. Grabe, nahuli ako. Pero I was really bad trip that time. Pero hindi ko kaagad na realize na it's just part of a school fair na nangyayari lang naman once a year. And bakit hindi ko na lang i-brush off yun and just laugh at it, diba? That was fun din naman kung tutusin. Pero yung time na yun kasi yung baon ko kakaunti lang, so iniisip ko din yung baon ko. That's why siguro bad trip ako nung time na yun, kasi wala nga akong baon, tapos ganun pa. Tapos parang gusto ko, exemption ako sa lahat ng mga ganun. Exemption ako na I'm not part of anything. Yun, ganun yung yung style ko when I was in high school na intern sa college. Nangyari din yun. Mind you, kahit wala namang klase nun, pero hindi ako makapasok ng school kasi yung hinuhuli nila at that time is yung mga hindi naka-department shirt. That time hindi ako naka-department shirt, so I was there sa gate just being masungit, being galit. Pinapakita ko na galit ako. Pero silent man. Hindi yun nagwawala yun. Pero galit ako. Yun. Na inaantay ko lang mag-subside yung huli nila na magbago yung huhulihin nila. And yun lang. Saka lang ako pumasok. Pero still, from that day hanggang sa matapos yung buong araw, bad trip ako. See, it robs me. It robs yung moment na yun na dapat tinake ko lang na okay. Yeah. Kasi wala nga akong baon din nun. Kaya siguro at that time talaga nagagalit ako. Pero you know what, sana mas naging pa ako. Tinake ko lang yon as an experience, as
It's just part of a event na kailangan natin na mararanasan lang naman natin once in a year or once in a lifetime, kasi kagaya ngayon, hindi na ako college, hindi ko na mararanasan ulit yung time na yun. Also, i-add ko na rin siguro yung hindi ko pagsali sa mga ang tawag doon, sa mga acquaintance, sa mga JS prom, mga ganun. I never experienced that. Kahit yung JS prom, not even once. Kahit not even on junior, even on seniors, kahit anong acquaintance party, hindi ko inattendan. Nagbabayad ako but I don't participate. Mainly because sabi ko, ano lang naman yun, something party lang naman yun na tapos mag-ano lang yung mga yun. Keso ganito, keso ganyan, hindi naman nakakatawa. Tapos, sayaw-sayaw lang naman, wala rin naman akong date nun. Yun. So, looking back, I wish I participated. I wish kahit isa man lang nakipag-participate ako just to have an experience of it. Kasi yung sa high school, hindi ko na mababalik. Kaya if meron mang like yung mga kapatid ko siguro or future kids, hindi ko sila makikwentuhan kung ano about doon, kasi hindi ko na-experience yon, in which sana may experience ko. Sana hindi lakasan ko yung loob ko. One thing kasi is nung high school, takot ako kasi yung school namin is notorious for for mga bullies. So takot ako mapagtipan kasi gabi naman usually yung mga ganun. And meron akong fear na baka may mangyari sa akin masama. Ganun yung reason kung bakit hindi ako nakipag-participate. At saka takot ako mapagtripan. Alam mo yung may mga classmate ka kasing gago talaga di ba? Ay, sorry for the word. May mga classmate ka talagang sira ulo di ba? Na baka pagtripan ka kay ano ka daw, di ba? Sayaw ka daw. Pero you know what? Sana if ganun, hindi naman big deal. Sasayaw lang naman di ba? It's not a big deal kasi but during those times parang big deal sa'yo yun na parang end of the world na yun kasi aasarin ka na aasarin. Pero eventually realize mo wala rin pala sayo, wala lang yun. It's just okay, so that's it, diba? Sana yun, na-experience ko yun. So that's one. I wish I had participated in activities and have fun. I wish hindi ako masyado naging KJ and I had fun. Next on our list, nakaka 13 minutes na tayo just for that na. Next on our list is to have a part-time. Nung college, naisip ko, dapat nag-try ako mag-part-time. But no, I didn't. Mainly because tamad ako. Joke. Hindi, mahina ang loob ko. Wala akong confidence to do so. But I really wish I did. Kasi, ang ginagawa kong excuse is I want to focus on my studies. But that's not true. Hindi naman talaga ako nag-focus on studies. Masyado ako nag-focus on social media. Masyado ako nag-focus on scrolling. Masyado ako nag-focus on chit-chatting. Pakipag usap-usap lang ng walang kwenta. Tapos basa-basa lang kung ano article.
tapos daydreaming, tapos overthinking. Yun lang yung ginawa ko nung college. Hindi ko alam kung paano ko lang nakasurvive ng college. Just doing that, di ba? Hindi, kidding aside. Pero, yun nga, sana nag-part-time ako at hindi ako masyadong nag-focus nga lang on the studies. Why? Because most of the skills kasi mas matututunan mo in the real work experience, yung kakailanganin mo talaga sa trabaho. Tapos at the same time matututo ka ng time management kasi you have to manage your time sa school, kung ano activities. You have to manage your energy as well. You have to know you will also know skills sa work na pwede mong i-apply sa school kasi may natutunan ko during my work and this is ganto pala yun, ganto. Iba kasi yung experience tapos masasabi mo talaga sa school kasi meron ka ng background meron ka ng background na masasabi mo during the class, may share mo during the class. I'm not sure pero yun yung tingin ko kasi hindi ako naging working student. Pero yun nga, sana naging working student ako. But I fear kasi na baka makuha dun yung attention ko much more than the study. So, meron pa rin naman nakaka-graduate na working student. Struggle nga lang. But parang feeling ko sobrang worth it sa kanila kapag natapos nila while they are working. Tapos meron kagad opportunity sa kanila na mabibigay. It's easy for them kasi meron na silang work experience before pa sila mag-graduate. So pagka-graduate, so I think madali na lang sa kanila. Well, hindi guaranteed pero at least may experience na, which is dito sa Philippines talagang yung experience talaga yung tinitignan. Bukod sa skills, yung experience talaga. So yun, sana part-time ako. Try ako mag-part-time. So I'm making this fast kasi masyado na tayong humahaba, 17 minutes. And last on my list is then magugulat yung mga kaibigan ko nito or magugulat sila is the dating kasi I am known to be aloof guy tapos parang I don't like yung mga cheesy chuchu ganyan, pero alam ko may mga friends ako dyan na alam yung love life ko. Shut up na lang kayo please. Pero I'd say I've never dated in yung talagang date talaga na date to be in a relationship. Merong mutual but hindi talaga siya date. I can't say na date talaga yun. In my defense kasi I was being just practical. Hindi, I can't say practical kasi I don't have an allowance kasi to do so. Yeah. Okay, parang sabi ko, you know what? I don't want things. Puro lang ako crush. Okay na ako dun sa parang malayo na meron ng isang malapit kasi talagang malapit but hindi natuloy on the next level for some reason na hindi ko na i-disclose dito. I don't know why. And yeah, sana nga I try dating because nowadays grabe, ang hirap ngayon kahit capable ka on doing so. Yung time mo is makakain lang ng work tapos pagod ka pa. Pangalawa is pag weekends gusto mo na lang magpahinga.
and just mag-scroll ka na lang ulit on Facebook doing nothing. But yun, tapos another week, same thing happens. So I really wish I did dating. So lalo na ngayon na I never have any experience on dating. Ang hirap kasi wala nga akong experience. I don't know how to engage ba, ganun, how to keep a conversation, how to paano lumapit ba, ano sasabihin ko, you know, at least kasi when you're in college tapos meron ka pa mga wingman, if social ka, nakiki ka sa mga trips, madami, may mga wingman ka, sasabihin you will have backup. Unlike ngayon na mga busy person na yung mga friends mo, tapos hindi ka pa masyadong sociable, so kakaunti lang friends mo talaga, so wala ka talagang wingman, wala ka din masyadong mamimit. And yung type of work pa na na napupuntahan mo is kakaunti lang yung yung employee, at most of the employees pa is same gender mo, kung hindi man same gender mo, or tag dito, yung preference mo is preference niya rin. Ang ibig sabihin, kunyari, if I'm a straight guy, straight girl, syempre, diba? You get the clue. You get you get what I'm saying, hopefully. So kunyari, in my case, lalaki, tas lalaki din yung mga kasama ko, meron mang meron mang babae, but it's not your age. Sobrang diba? What I mean is, it's much harder to go on a date this time. That is why mag-focus, sabi nila, mag-focus lang muna sa sarili. So that's what we're doing right now. Pero that's on another top video or topic, I guess, yung about dun sa sarili. And yeah, so I guess that's for this video. That's all for this video. And nga pala, may I add na rin is, I know 3 lang yung sinabi ko, pero may I add na okay, nawala ko yung note ko, pero may I add na I wish I learned skills during college. I learned skills during college kasi sobrang magagamit mo siya on your working kapag nag-work ka na, mas magagamit mo siya, lalo yung mga special skill, mga soft skills, kumbaga. Yung technical skills sobrang madali na yan, pero yung soft skills during college, mas maganda if na develop na. Soft skills, what I mean is communication skills, leadership skills, people skills, mga ganun na soft skills. Kasi yung social skills, ganun. Kasi at least doon walang marami kang room for trial and error. Marami ka nakakahiya lang ganun sa umpisa. Pero if gagamitin natin ng compounding, kumbaga law of compounding, hindi ko alam kung tama yung explanation ko, pero hopefully tama naman. If ginagawa mo yun during college or during early years pa, nakakahiya siya, yes, struggle siya, pero pag ginagawa mo consistently over time, magkakaroon ka ng much more experience. Therefore, the longer mong ginagawa yun, mas nagiging better ka on it than gagawin mo pa lang siya ngayon na nag-work ka na mas malaki yung
mas malaki yung kailangang, mas malaki yung mawawala kumbaga. Kasi may work ka na, you are paid to do things, you are paid to do the job done, well done, and good. Hindi ka pwedeng magkamali kasi may kasama ng meron ng consequences na much malala. At least kasi when you're college, hindi ka when you're nag-aaral ka, hindi walang mawawala. Grades, hindi, yung soft skills ang pinag-uusapan natin. So walang mawawala. So magkamali ka dito or hindi naman maganda yung pagkaka-communicate mo, okay lang kasi walang mawawala sa'yo. Walang mawawala. Hindi ko alam kung ano mawawala, kung meron man. Pero unlike talaga ngayon, much greater yung risk kasi pag nagkamali ka ng trabaho, it might mean termination on your part. Also, if nagkamali ka naman din nagkamali ka naman ng sa iba naman, pag nagkamali ka, baka magkaroon pa ng pagkalugi yung company dahil sa pagkakamali mo. So learning new skills na kahit magkamali ka na magkamali during that time is mas malaki pa yung chance, mas malaki pa yung room for failures mo than today na mas mahirap mag-learn. Kasi kapag nagkamali ka, the risk is much higher unless otherwise ginagawa mo yun personally na hindi na related sa work yung mo, it's just your skills na ginagawa mo during your free time, like siguro yung skills ng guitar, ganun, mga technical skills. Pero yun nga, mas madami ka pating time pag college unless you're working student nga. So yun, sana na gets naman yung punto ko. And that's it for this video. Sabi ko saglit lang, pero umabot na tayo ng 27 minutes. So I'm going to cut it na dito. Di ko na po yung mga manonood ng ganito kahabang video. But yeah, hindi kasi ako mag-edit. Not now yet. Posting this as a pure video. So yun lang muna. Bye. See you tomorrow.